GMRC TV. Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Ginoong Emil at ako ang inyong magiging guro ngayong umaga. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa binigay mong biyaya sa amin. Naway gabayan mo po kami sa pang-araw-araw namin gawain. At gabayan mo din ang aming mga pamilya. Bago namin umpisahan ang aralin, ngayon ay bigyan mo kami ng mas mong kaalaman para sa aming bagong aralin ngayon. Amen. Kamusta kayo mga bata? Mabuti naman at nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon ay bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik ang aral. Handa na ba kayo sa ating bagong gawain? Mabuti at kayo'y handa na. Ngayon ay babasahin ko ang panuto. Itaas ang masayang mukha at tatayo kung ang sitwasyon ay tama. At itaas naman ang malungkot na mukha at manatiling nakaupo kung ang sitwasyon naman ay mali. Naintindihan niyo na ba ang ating panuto? Mabuti at naintindihan niyo na. Babasahin ko na ang unang numero. Una, ang pagtitiwala sa sarili ay ang paniniwalang kayang gawin ang isang bagay. Mahusay, ito ay masayang mukha. Pangalawa, hindi ipagpapatuloy ang mga bagay na mahirap gawin. Ito ay mahusay at malungkot ito na mukha. Pangatlo naman ay ang kakayahan o talento ay dapat pagyamanin at huwag itong ikahiya. Ito ba ay masaya o malungkot na mukha? Mahusay, ito ay masayang mukha. Pang-apat, natatakot at nahihiyang gawin ang isang bagay dahil walang tiwala sa sarili. Ito ay malungkot na mukha at ito ay mali. At ang panghuli, nakakamit ang tagumpay sa gawain kung may tiwala sa sarili. Mahusay, ito ay masayang mukha. Ngayon ay bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay tapos na tayo sa ating pagbabalik-aral. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating pangalawang gawain? Mabuti at kayo ay handa na. Ngayon ay simulan na natin ang bago nating gawain. Magpapakita ko ng mga larawan sa inyo. Narito ang panuto. Ilagay ang mga larawan sa naaangkop ng mga kategorya. Batay sa kung ito ay nakakasama o nakakabuti na gawain sa kalusugan. Naintindihan niyo na ba? Ulitin ko ang panuto. Ilagay ang mga larawan sa naaangkop ng mga kategorya batay sa kung ito ay nakakasama, makakabuti na gawain sa kalusugan. Ang gagawin nyo lang ay dito nyo ilalagay ang mga larawan ng nakakabuti at dito naman ang larawan na nakakasama. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutin ito. Mahusay at kayo ay tapos na. Ngayon ay iwawasto natin kung kayo ay tama. Ang tama ng mga isinagot. Sa nakakabuti mga larawan, tama. Sa mga nakakasama, tama ang inyong mga isinagot. Bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon tapos na tayo. Meron ako dito mga katanungan. Unang tanong, ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Mahusay. Ang mga napansin ninyo sa mga larawan ay mga larawan na nakakabuti at ito ay nakakasama. Pangalawang tanong,
Ang pagkain at pag-inom ba ng soft drinks at mga junk foods ay nakakabuti ba sa ating kalusugan? Hindi mahusay, hindi nakakabuti ang soft drinks, ang pag-inom ng soft drinks at pagkain ng junk food sa ating kalusugan dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan dahil kapag tayo ay nasobrahan ng pagkain ito, tayo ay magkakasakit. Panghuling katanungan, kayo ba ay kabilin sa mga batang naliligo araw-araw bago pumasok sa paaralan? Mabuti naman at kayo ay naliligo bago pumasok sa paaralan dahil ang paliligo araw-araw, ito ay isang mabuting paraan para tayo ay malayo sa sakit at mikrobyo. Ngayon ay sa mga sumagot, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay tapos na tayo sa ating pangalawang gawain. Yun naman dumako na tayo sa ating pangatlong gawain. Handa na ba kayo? Handa na! Ngayon ay simulan na natin ang ating gawain. Ngayon ay magpapakita ko ng mga larawan bilang halimbawa ng mga gawain isasagawa ninyo. At babasahin ko sa inyo ang ilagay ang hugis puso kapag ito ay nakakabuti sa ating kalusugan at bilog naman kapag nakakasama sa ating kalusugan. Ulitin ko ang panato. Ilagay ang hugis puso kapag ito ay nakakabuti sa ating kalusugan at bilog naman kung ito ay nakakasama. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ang mga larawan. Ngayon ay tapos na tayo. Iwawas naman natin kung tama ang inyong mga isinagot. Unang larawan. Mahusay, ito ay hugis puso. Pangalawang larawan. Mahusay, ito ay hugis bilog dahil ito ay nakakasama. Pangatlong larawan. Mahusay, ito ay hugis puso dahil ito ay nakakabuti sa ating kalusugan. Pang-apat na larawan. Mahusay dahil ito ay hugis bilog dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. At ang panghuling larawan, mahusay, ito ay hugis puso dahil ito ay tama. Ngayon tapos na tayo. Meron akong mga katanungan. Base sa mga larawan ninyo nakita, bilang isang bata, nararapat ba tayo na maghugas ng kamay at bakit? Mabuti dahil ang paghuhugas ng kamay, ito ay mabisang paraan para tayo ay malayo sa sakit kapag tayo kumain, nahahawakan natin ang mga pagkain. Pangalawang katanungan, ang paglalaro ba sa putik ay mabuting gawain? Mahusay, hindi dahil ang paglalaro sa putik ay hindi mabuti sa ating kalusugan dahil maraming mikrobyo ang mga nasa putik o ang paglalaro ng putik. At ang panghuling katanungan ay, tama ba na lagyan natin ng puso ang batang naliligo? At tama ba na lagyan natin ng bilog ang batang kumakain ng hamburger at umiinom ng pampalamig? Sa unang katanungan, ang batang naliligo na ninilagay ninyo ay ang hugis puso. Ito ay tama dahil ang paliligo araw-araw ay mabuti. At ang kumakain naman ng hamburger, ang batang kumakain ng hamburger at uminom ng soft drinks o pampalamig, ito ay mali. Kaya nilagyan ninyo ng bilog dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Yan ay bigyan ninyo ng 3 palakpak ng inyong mga sarili. Ngayon ay tapos na tayo sa ating ikatlong gawain. Ngayon ay babasahin naman natin ang ating layunin ngayong umaga. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang
Natutukoy ang iba't ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. Dahil ang paksa natin ngayong umaga ay inaalagaan ko ang aking sarili. Ang pag-aalaga sa ating sariling kalusugan ay napakahalaga. Kaya dapat mong piliin ang tamang pagkain at gawin para sa ikabubuti ng ating katawan. Kinakailangan na maglaan tayo ng oras upang tayo ay makapagpahinga at matulog sa tamang oras at mag-ehersisyo upang maging malakas ang ating pangangatawan. Kailangan din na maging maingat at laging sumunod sa tagubilin ng ating magulang, gayon din ang paalala ng ating mga guro. Ngayon ay maaari niyo bang basahin ang mga nakakabuti sa ating kalusugan, mga bata? Maraming salamat. Ngayon naman ay maaari niyo bang basahin ang mga nakakasama sa ating kalusugan? Maraming salamat sa inyo, mga bata. Mga bata, mayroon akong mga tanong. Kayo ba ay naliligo araw-araw? Mabuti. Dahil ang paliligo araw-araw ay isa itong mabuting paraan para mawala ang mga mikrobyo at malayo tayo sa sakit. Kumain ba kayo sa tamang oras? Ang pagkain sa tamang oras ito ay nakakabuti para sa ating kalusugan para tayo laging malusog. Natutulog ba kayo ng tamang oras? Dahil ang pagtutulog sa tamang oras ay nakakabuti din sa ating kalusugan. At mga bata, iwasan nyo ang pagkain ng mga junk foods dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Magkakaroon tayo ng mga sakit, kagaya naman ng UTI at iba pang mga sakit. Kaya naman, kapag kayo ay kakain ay huwag naman masyadong marami at kayo ay iinom ng soft drinks ay huwag masyadong marami ang inyong inumin dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Naintindihan nyo na ba ang ating bagong aralin ngayong umaga? Mabuti! Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Papangkat-pangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay makakatanggap ng magkaibang gawain. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para paghandaan ninyong mga gawain. At pagkatapos ng 3 minuto paghahanda, ibigyan ko kayo naman ng 3 minuto para ipresenta ang inyong gawain. Ngayon ay basahin naman natin ang pamantayan sa pangkatan ninyong gawain. Una ay makinig ng mabuti sa bawat panuto. Pangalawa ay magtulungan upang madaling matapos ang gawain. Pangatlo ay paggalang sa opinyon ng bawat isa. Igalang ninyo ang opinyon ng bawat inyong ka-grupo o pangkat. At pang-apat naman ay pagiging masinop sa oras. Ngayon naman ay basahin natin ang rubrics para sa pangkatan ninyong gawain. Una naman ay nilalaman 5 puntos, presentasyon 5 puntos, kooperasyon 5 puntos, takdang oras 5 puntos, at ang kabuuan ay 20 puntos. Sa unang pangkat, isadula. Narito ang inyong panuto. Isadula ang iba't ibang gawain na makakasama at nakakabuti sa ating kalusugan. Gaya ng pagligo araw-araw, pagkain ng sariwang gulay at prutas, pagkain ng junk foods at chocolate, sobrang paggamit ng gadget. Ikalawang pangkat, kulayan ng birdie ang mga larawan ng mga gawain nakakabuti sa kalusugan. At pula naman para sa mga gawain nakakasama sa ating kalusugan. Para naman sa ikatlong pangkat, itugma. Itugma ang mga sumusunod na larawan sa hanay A ayon sa isinasaad ng mga salitang gawain sa hanay B. Ngayon naman ay maaari na ninyong simulan ang inyong pangkatang gawain. Ngayon naman ay iwawasto na natin ang inyong mga gawain. Para sa unang pangkat, isadula.
Mahusay naman at naisadula ninyo ng mabuti ang inyong gawain na nakakasama at nakakabuti sa ating kalusugan. Meron kayong 20 puntos. Bigyan ninyo na 5 palakpak ang inyong sarili. Para naman sa ikalawang pangkat, kulayan. Mahusay at nakakulayan ninyo ng berde at pula ang mga makakabuti at nakakasama sa ating kalusugan at mahusay ninyo na isagawa ito. Kaya naman meron kayo 20 puntos. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang ikalawang grupo. Para naman sa ikatlong pangkat, itugba. Dahil na itugba ninyo ang mga sumusunod na larawan, meron kayong 2 puntos. Ngayon naman ay dumago naman tayo sa paglilang sa kabihasnan ng aralin o formative assessment. Narito ang panuto. Itaas at iwagayway ang thumbs up kung ang gawain ay nakakabuti sa kalusugan at itaas naman ang thumbs down kung hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Una, kumain ng mga masustansyang pagkain. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay, ito ay thumbs up. Pangalawa, mag-ehersisyo araw-araw upang lumakas ang ating katawan. Ito ay thumbs up o thumbs down. Mahusay, ito ay thumbs up. Pangatlo, si Ray ay umiinom ng soft drinks at kumain ng chocolate. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay, ito ay thumbs down dahil ang pag-inom ng soft drinks at chocolate ito ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Kaya naman ito ay thumbs down. Pang-apat, gagamit ng gadget sa tamang oras lamang. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay, ito ay thumbs up. Dahil ang paggamit ng gadget dapat nasa tamang oras. Panghuli, tuwing Lunes lamang maliligo. Tama ba? Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay, ito ay thumbs down. Dapat araw-araw tayong maligo. Maraming salamat sa inyong operasyon mga bata. Ngayon ay sa lahat ng mga sumagot ay bigyan ninyo na 3 palakpak ng inyong mga sarili. Ngayon naman ay dumako tayo sa paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magpapakita ako ng larawan bilang halimbawa ng mga gawain isa na sa gawa ninyo. Unang larawan at pangalawang larawan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para pagmasdan ito. Ngayon na tapos na kayo magmasid, meron akong mga katanungan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa mga larawan? Mahusay, ang unang larawan, ang bata ay naliligo sa putikan. Ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Kaya naman kapag kayo ay maglaro, huwag kayong maglaro sa putik dahil ito ay nakakasama sa ating maraming mga mikrobyo. Sa pangalawang larawan naman ay nakakabuti dahil ito ay kumain ng prutas. Dahil ang pagkain ng prutas ay ito ay nakakabuti sa ating kalusugan para tayo ay maging malusog. Pangalawang tanong, anong larawan ang papakita ng mga gawain na makasama sa kalusugan at ano naman ang larawan na nakakabuti sa kalusugan? Mahusay, ang unang larawan ay nagpapakita na nakakasama sa ating kalusugan dahil ito ay naliligo sa putik. At ang nakakabuti naman ay ang pangalawang larawan. Ito ay nagpapakita na nakakabuti sa ating kalusugan. Ngayon ay bigyan ninyo na 3 palakpakan ninyong mga sarili dahil kayo ay sumagot na tama.
Ngayon naman ay dumako na tayo sa paglalahat ng aralin. Meron ako ditong mga katanungan. At ang gagawin nyo lamang ay taasin mo mga kanang kamay kapag kayo ay gustong sumagot mga bata. Meron akong mga tanong. Tanong, ano-ano ang mga gawain na maaaring makakasama o makakabuti sa kalusugan? Mahusay. Ang mga makakasama sa atin ay ang maliligo sa putik, paggamit ng gadget oras-oras, hindi pagkain ng tamang oras at hindi pagtulog sa tamang oras. At ang makakabuti sa ating kalusugan ay pagkain ng tamang oras, pagkain ng prutas, paggamit ng gadget sa tamang oras, at ang paliligo araw-araw. Pangalawang tanong, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang gawain na maaaring makasama o makakabuti sa ating kalusugan? Ulitin ko, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang gawain na maaaring makasama o makakabuti sa ating kalusugan? Mahusay. Kailangan natin malaman na ang mga gawain na maaaring makasama o makakabuti sa ating kalusugan. Dahil ang makasama, ulitin ko, ang makasama ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Dahil ang nakakabuti sa ating kalusugan, ito ay yaman na magbibigay proteksyon sa ating buhay para mas lalo pang humaba ang ating buhay. At ang panghuling katanungan, ano-ano ang epekto sa ating kalusugan kung tayo ay gagawa ng mga gawain nakakabuti o makakasama sa kalusugan? Tama! Dahil ang paggawa ng mabuti ay isang mabuting epekto ay nagdudulot ng mabuting epekto sa ating kalusugan. At ang mga nakakasama naman ay nagdudulot din ng nakakasamang epekto sa ating kalusugan. Nagdudulot ito na sanhi ng pagkakasakit. Ngayon ay bigyan ninyo ng dalawang palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagtataya ng aralin. Dito natin masusubukan kung kayo ba ay may natutunan sa ating bagong paksa ngayong umaga. Ngayon ay basahin natin ang inyong panuto. Tingnan ng maigi ang mga larawan. Isulat sa patlang kung ito ba ay check, kung ang gawain ay nagpapakita na nakakabuti sa ating kalusugan, at X naman kung ito ay nakakasama. Ulitin ko. Tingnan ng maigi ang mga larawan. Isulat sa patlang ang check, kung ang gawain ay nagpapakita na nakakabuti sa ating kalusugan, at X naman kung ito ay nakakasama. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Ngayon ay iwawasto na natin. Unang larawan, ito ba ay check or X? Ito ay check. Kailan ka tututbrush o pagsisikilyo araw-araw, ito ay nakakabuti sa ating kalusugan, sa ating ngipin. Pangalawang larawan, ito ay X dahil naglalaro sa putikan. Ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Pangatlong larawan, tama. Ito ay check dahil ang paliligo araw-araw ay nakakabuti sa ating kalusugan. Pang-apat na larawan, ito ay X dahil ang pag-inom ng soft drinks sa pagkain ng junk foods, ito ay nakakasama sa ating kalusugan. At ang panghuling larawan, bantang kumakain ng prutas, ito ay check dahil ang pagkain ng prutas ay nakakabuti sa ating kalusugan. Ngayon ay batid ko natutunan o may natutunan kayo sa ating bagong leksyon ngayong umaga o sa ating aralin ngayong umaga. Ngayon ay bigyan ninyo ng masigabong palakpak ang inyong mga sarili. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga. Naway may natutunan kayo ngayong umaga.
Paalam at maraming salamat po. Muli ako, si Ginoong Emil. Maraming salamat mga bata.